Ito ang pinaka-importante. Kaming mga vloggers na mekaniko, talagang dapat hindi kami nagsisiraan. Kasi darating ang panahon, kami-kami rin ang magtutulungan. Yung kaalaman ni Matski Mechanic, yung kaalaman ni Jojo Gar TV, si Ray Gia, pati si Dirt Mechanic, alam nyo, kapag kami ay nagkatulungan dito sa mga ginagawa naming pagbablog at pagre-repair ng mga sasakyan, mas marami po talaga ang makikinabang. Ang mahirap lang talaga ito mga kapatid. Ito ang pinakamahirap. Merong vlogger na minsan hindi ko nakitang nagkumpuni talaga. Pero napakagaling niyang gumawa ng vlogs. Napakagaling niyang magsalita. Napakagaling niyang mag-explain. Iyon ang nakakatakot. Pero yung mga vlogger na hindi naman talagang mekaniko, puro harap lang sa camera ang kaya niyang gawin, kinikwento, hindi naman pala talagang totoong mekaniko, yan ang medyo katulad ni Gino at katulad ni Espiritu. Okay mga kapatid, ako ilang oras na lang at lilipas na ang taong 2025. Ngayon dito sa bahay, ako naman ay kusinero muna. Hindi muna tayo mekaniko, tayo ay magkukusinero muna. Ang aking pong lulutuin ay ang asadong baka. Yan. Pinapakulo ko lamang muna po ito. Ito po ay minarinade ko sa tomato sauce. Nilagyan ko ng dahon ng laurel. Tapos minarinade ko din siya sa toyo, suka, pamintan, durog. Ayan. Tapos nilagyan ko ng yung half lemon. No? Pakukuluin lamang muna natin yan. At pag kumulo na, ay lalagyan natin ng Knorr beef cubes. Ito para talagang mas masarap ang lasa. Press open po yung talaba natin. Tapos kaninang umagang-umaga, nandiyan kami sa farmer sa Cubao. Bumili po tayo ng alimango. Tapos meron na rin po tayong bulalo para mamaya. Ayan na po yung ating bulalo. Okay mga kapatid, naigisa ko na yung ating bawang at sibuyas. Ilalagay ko na ulit itong karne. Ayan. Okay. Tingnan na rin natin to. Tingnan na rin natin to. Alright, ay init to. Pawis ako. Gawa po tayo ng black coffee for Sir Randy Autorans. Medium roast. Same lang naman ang grams siya ml, pero dapat to. Sobra. Boom! Lagyan natin to. Then, let's extract. Tignan mo yung asado. Lambot. Pwede? Pwede. Pwede na? Ano to, medium? Nalagyan natin siya ng stevia. Tapos lagay natin tong medium roast yan. Extracted siya ng 60 ml. So that 45 lang, pero para medyo hindi siya matapang. Okay na ang Black Americano medium roast. My roast. Sarap, bango. Testing. Bango. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago sumapit itong 2025, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na walang sawang nanonood ng aking mga vlogs. At yung mga tagapagtanggol ko po sa mga bashers po ni Autorans, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Lalong-lalo na po sa napakaraming mga seniors na talagang tumutulong po kay Autorans na lalo pang lumawak ang ating mga kaalaman dahil sa kanilang mga maraming tanong, maraming mga suggestions at marami rin pong mga seniors na nagko-comment po sa akin, nagme-message sa akin na nagbibigay po ng mga information. Siyempre, alam nyo naman mga kapatid, kapag senior, yung halimbawa, yung magulang natin, at kapag ikaw ay binigyan ng payo, ikaw ay binigyan ng kanilang mga komento at mga rekomendasyon, talagang pinakikinggan po natin yan
Dahil naaalala ko po ang aking tatay kapag ka po may mga seniors na talagang nagbibigay po sa atin ng mga payo. Nagpapasalamat ako sa mga mahal nating mga senior citizen, mga tatay natin, mga lolo natin dahil sila ang totoong nagtsatsaga ng panonood ng mga vlogs ko. Sabi nga po ng ilan po sa kanila, nagko-comment po sa akin, napupuyat daw po sila sa panonood. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyong lahat na nanonood po at tumatangkilik ng Autorans. Ngayon naman po, ay babasahin ko lang din yung ilang mga komento po ninyo tungkol po doon sa nakaraang vlog ko po. Tungkol sa paggamit ng scanner at pagkuha ng referensya sa Google, sa internet at sa iba pang mga social media platforms. Ito po yung unang comment po na babasahin natin. Galing po kay Winlow57. Ang trade secret pala ng talyer na yan ay hindi niya alam ipaliwanag ang ginawa niya or kung ano ang gagawin niya sa problema ng sasakyan. Alam niyo po mga kapatid, yung vlog ko nga po kahapon, yung isang shop daw po dyan sa Cavite ay mayroon silang trade secret, kaya po ayaw nilang ipakita doon sa may-ari ng sasakyan yung kanilang ginagawa kung ano yung naging problema. At yun nga, binaklas yung transmission, pinauwi na muna nila yung mga may-ari para hindi po makita yung kanilang gagawin. Actually, sa kasa, ganyan naman po talaga eh. Pag nag-iwan ka ng sasakyan sa kasa, hindi naman inaalaw ng kasa na panuurin mo yung kanilang ginagawa doon. Siguro, ganun yung gusto nilang mangyari. Yung kanilang standard operating procedure doon po sa kanilang shop. Wala po akong babanggitin na mali yung ginagawa nila kasi ganyan din nga po yung procedures po ng kasa. Kaya nga po, ang dapat nyong gawin mga kapatid, kapag ka po kayo ay nagdala ng sasakyan sa kahit na anong talyer, kahit dyan sa kasa, kapag ipina-scan nyo or nanghingi kayo ng explanation doon sa kung ano yung problema ng sasakyan, dapat maipaliwanag po sa inyo. Huwag kayong aalis hanggat walang malinaw na explanation kung ano yung naging problema po ng inyong sasakyan. Kasi bilang mga mekaniko, kami po, lahat po kami, dapat alam namin yung mga problema. Ngayon, kung halimbawa na talagang hindi pa ma-diagnose at talagang marami namang sira na hindi mo kagad makikita sa isang iglap lang, no, sa madaling panahon lang, yan naman ay napag-uusapan. Hindi yung trade secret. Kasi wala pang sikreto doon kasi hindi mo pa nga alam kung ano yung problema. 'Di ba? Kasi kung alam mo na talaga yung problema, dapat i-explain mo doon sa may-ari kung ano yung problema. Hindi yun masasabing trade secret. Ngayon, ang susunod po na comment, ito po. Mula po kay Ramilo Bernardo, buti itong si Autorans, Mats Mechanic, ayan, kapatid po natin yan, at Jojo Gar TV. Yan yung trusted at walang pandaraya na car mechanic at honest sa customer. Ayan, binabati ko po yung mga katoto natin, itong mga katulad din nating mga mekaniko na vlogger, no? Matsi Mechanic, kumusta ka dyan sa Mindanao? At si Jojo Gar TV, kumusta ka rin po dyan? Patuloy lang po tayong tumulong sa maraming mga customers natin na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng tamang approach. Ito lang kasi ang problema mga kapatid. May mga customer na para maging malapit siya or maging close siya doon sa mekaniko na kakausapin niya, pinagsasalitaan niya ng hindi maganda yung talyer na pinagmulan niya. Dapat hindi po ganun. Kasi kami naman pong mga mekaniko, ang talagang ang nasa puso't isipan namin, malaman namin kung ano ang problema ng inyong mga sasakyan. Ngayon, hindi sa lahat ng pagkakataon, perpekto si Autorans, perpekto si Mats Mechanic, perpekto si Jojo Gar TV sa kanilang mga ginagawa. Sumasablay din po kami. At ang gagawin naman ng ibang customer, pagpunta sa ibang shop, ay magsasalita ng hindi maganda doon sa talyer. Pero wala kaming magagawa dyan. Kung ganyan po ang inyong style. Basta kami, gagawa kami, magtatrabaho po kami. At hanggat maari ay maiayos namin ang aming mga trabaho at hindi po kami manloloko ng mga customers. Ngayon, may sumagot po doon si Gundam. Ang sabi po ni Gundam, isama mo si Ray Guyab. Magaling din yun. Naririnig ko tong si Ray Guyab. Magaling din to at nagbablog din yata ito. So yung mga mekaniko na pinagtitiwalaan nyo, pinagtitiwalaan din po yan ni Autorans. Never akong nagsalita ng foul words sa mga katulad ko ring mekaniko na vloggers. Hanggat maari, kami po ay nagkakaintindihan katulad ng shop dyan sa Santo Tomas, Batangas, yung ating kaibigan si Menard Casabal at yun dyan po sa Cavite, si BC14, no, si Serbal, yan, mga kaibigan natin yan. At kapag ka po may mga may-ari ng talyer na nagkokomento sa akin kung pwede ko silang ma-shoutout
sa aking mga vlogs, isina-shoutout po natin. Ang susunod po ay si Got New Breed Vlog. Isama mo na din si Dirt Mechanic. O yan, naririnig ko din po ito. Minsan nadadaanan ko din po yan sa YouTube, si Dirt Mechanic. Patuloy po nating tangkilikin yung mga trabaho ng pinagtitiwalaan nating mekaniko, pati yung mga vloggers. Napaka-importante po yan kasi alam nyo mga kapatid, tayo may sasakyan. Kailangan meron din tayong tao or mekaniko na napagkakatiwalaan. Minsan sumasablay, minsan nagkakaroon ng shortcomings, pero ang importante doon, yung relationship nyo po doon sa mekaniko na napagtiwalaan nyo ng minsan, ituloy nyo lang po ang pagtitiwala at kami naman po ay gagawin din namin yung tama, gagawin namin na mapatunayan sa inyo na gagawin po namin ng lahat ng aming makakaya para matulungan po namin kayo. Okay, Dirt Mechanic, kasama ka po sa mga binabanggit po at isina-shoutout po ni Autorans. Okay, Anthony Consul. Yes, Dirt Mechanic, napanood ko mga videos niya. Magaling din at katulad ni Autorans, honest na mekaniko. Saludo ko sa iyo, Dirt Mechanic. Tapos po si Warren Palomer, sabi naman niya, plus 1,000 ako sa tatlong ito. Kaso, Warren, marami na to 4 to Mats Mechanic, Jojo Gar TV. Tapos si Ray Giab, 3. Tapos si Dirt Mechanic, 4. Tapos ako, pang 5. Dapat plus 1,000. Gawin mo ng plus 5,000 sa 5 ito. Maraming salamat, Warren Palomer. Tapos si Wilbert Gutierrez, sinabi niya, Got New Breed Vlog. Saan ang shop niya? Saan ba ang shop ni Dirt Mechanic? Paki-comment nyo lang po para mabasa rin po ng mga nanunood ng vlogs ni Autorans. Ang susunod naman po na nag-comment ay si ShootSat F8. Ito po ang sabi niya, kaya nga ginawa ang scanner para mapadali ang buhay ng mga mekaniko. Pati mga manufacturer gumagamit niyan. Western at Asian countries gumagamit niyan. Kung hindi makakasabay sa bagong technology, mapag-iiwanan ka talaga. Keep up the good works, Sir Autorans. Maraming salamat po sa iyo, ShootSat F8. Alam niyo mga kapatid, kaya nga lagi kong sinasabi sa mga katulad ko ring mga mekaniko at pati yung mga aspiring na mekaniko, yung mga bata, mag-aral po ng todo-todo. Kasi po ang inyong lingkod, hanggang ngayon patuloy tayong nag-aaral dito sa mga bagong technologies po na ito. May advantage lamang po tayo dahil ako po ay nag-engineering at ako po ay tapos din ng vocational na electronics. Second honor pa nga po tayo dyan sa International Electronics and Technical Institute, dyan po sa Guadalupe, Makati. Ngayon, ginagamit natin itong mga modern technologies, nandun ang electronics, nandun ang computer technology, kaya po medyo nakakasabay po ang inyong lingkod. Kaya po sa mga aspiring na mga mekaniko, wag niyong tignan ang pagmemekaniko ay maliit na career lang. Alam niyo, kaya ko sinabing career dahil kailangan nating magpatuloy ng pag-aaral dito. Long term, walang katapusan na pag-aaral at itong pagmemekaniko, darating ang panahon, isa ito sa pinakamalaking industriya dahil hindi naman nababawasan ng sasakyan dito sa Pilipinas. Pabigat ng pabigat ang mga problema ng mga sasakyan, kulang ang mga gagawa dahil kulang ang nakakasabay sa teknolohiya. Kaya mag-aaral po kayong palagi, katulad ng sinabi ni ShootSat F8 na dapat hindi tayo maiwan sa teknolohiya. Ngayon, ang kasunod naman po ay si Marlito Piyok. Okay, ang sabi ni Marlito Piyok sa lahat ng mekanikong vlogger na nag-share ng kaalaman para matuto ang mga viewers at mga nag-aaral pa lang magmekaniko, mabuhay kayong lahat. Ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay nasa inyong lagi. Mga binanggit po kanina na mga mechanic, no? Si Mats Mechanic, Jojo Gar TV, si Ray Giab, no? Pati si Dirt Mechanic, kasama na ako doon. Ngayon, ibanggitin nyo pa yung ilang mga pinagtitiwalaan yung mga vlogger na mekaniko or kahit hindi vlogger, banggitin nyo po at isa-shoutout po ni Autorans para lahat po kami ay makatulong po sa inyong lahat. Sir Marlito Piyok, maraming salamat sa iyong message sa amin. At galing naman din kay 987680A, generally informative, salute po. Maraming salamat po. Ngayon, ang susunod naman na babasahin nating komento ay mula kay Joke SCN Buddy. Ito, sabi niya, Sir, ako naman, believe ako sa abilidad mo. Thank you po. At kakayahan mo sa paggawa ng mga may sirang sasakyan. Totoo yan, sir. Yung pag-scan at pag-research where the common search engine is Google, ayos yan. Mas lalong accurate at effective pag ni-research ang anumang makitang trouble. Ikaw at si Mats Mechanic, hinahangaan ko talaga. Yung mga mekanikong naninira sa'yo, yang si Gino Espiritu, wala yan. Di yan alam mag-Google, kaya inggit siya. Di marunong mag-research.
Laking pasasalamat ko sa iyo, Sir Rans. Mats para mawala na yung mga mekanikong mga manloloko. Ang susunod naman po ay mula po kay Lori Mata PH. Hindi tayo umaasenso dahil mas marami pa rin ang mga Pilipinong ang mga manloloko. Para lang kumita, lolokohin na yung kliyente at minsan sinisigawan pa yung kliyente. At mabuti di sila nakakatagpo ng tulad nilang GAGO. Mas Jurassic ang mga utak ng mga mekaniko na yan dahil noon araw, pupunta ka pa sa library para mag-research. Pero ngayon, dahil sa new technology, ang internet lahat, nandoon na ang lahat ng information. Kaya lang, tama ka, dapat matindi ang reading comprehension ng nagbabasa para intindihin yon mga data sa internet. Lalo na ngayon, puro electronic sensors na control ng mga bawat operation ng makina. Basta tuloy lang ka, Randy. Sa katotohanan, natutuwa ako sa iyo dahil parehas tayo ng ugali. Di madamot, sa nalalaman, mabuhay ka. Mabuhay din po kayo, Kalori Mata PH. Ang susunod po ay mula kay Victor Satago. Trade secret daw. Bakit siya ba ang nag-invento ng transmission na yon? Dapat back out na agad pagka ganon. Okay, ang next po si Man CH KY Rico. Ayan, ang sabi niya, Sir, buti nga ngayon may Google na at AI, may guide na. Isa ako sa electronic technician pero lagi pa din akong nagbabasa. Yan, tama po yan. Para hindi tayo tamaan ng Alzheimer's. Dapat lagi tayo magbabasa, dapat active tayo sa mga ganyan na nagre-review ng ating kaalaman, lalong-lalo na sa electronics na ikaw ay kagaya ko rin pong technician. Ang susunod po, Maharlika of Cali. Ganyan-ganyan po ang nangyari sa sasakyan ko, Nissan Frontier 2001 model. Nasira ang automatic transmission pero hindi nagawa ng shop at ipinasa sa ibang shop. Pero di pa rin nagawa. Dito sa Negros Oriental, ang hirap maghanap ng magaling na shop na marunong sa automatic transmission. Kaya pinakonvert ko na lang sa manual, mas kabisado nila. Since naka-manual na po yan ngayon, okay naman yan. Mas reliable yan sa mahabang panahon. Yun nga lang, medyo pagod ka. Kung sumasakit na ang tuhod mo, yan lang ang problema sa mga manual transmission dahil sobrang traffic na po talaga sa lahat halos ng lugar dito sa Pilipinas. Ang susunod naman po ay si Cool Running. Lahat naman ng mechanic nakadepende sa scanner. Kasi yung sasakyan ngayon is lahat meron ng computer box. Si Matt Armstrong nga, sikat na YouTuber sa Amerika, laging nakadepende sa scanner. Tapos sinesearch niya yung mga fault code sa Google. Walang masama sa mag-research. Okay lang po yan, Idol Autoruns. Mga keyboard warrior lang ang mga yan. Mabuti na lamang at naiintindihan po ni Sir Cool Running. Very cool po ang inyong message po sa amin. Ang next po ay si John Villar. Ako nga na family driver lang, may OBD2 scanner. Mekaniko dapat upgraded lalo, dumadami modelo ng sasakyan. Di kagaya noon, tora-tora. Ay sir, wag mo namang maliitin ang pagiging family driver mo. Alalahanin mo sir, ang ipinagdadrive mo, isang pamilya. Ang mga boss natin, ipinagdadrive mo. Kaya ang buhay nila ay nakataya sa'yo. Huwag mong lalalangin yan. Napaka-importante ng trabaho mo bilang family driver. Sila ang iniingatan mo sa inyong pagmamaneho, yung mga boss natin. Ayan, Sir John Villar, maraming salamat po sa komento nyo. At itong hindi po talaga pumapalya sa panonood ng mga vlogs ko, palagi po itong galit. Si Jojo Galit, ito naman ang kanyang komento. Talaga naman ang mga bashers ni Sir Autoruns humahabol pa sa pagsalubong sa bagong taon. Talagang babas pa rin. Ang paggamit ng scanner, Google at iba pang gadgets ay tama yan kung kinakailangan. And it's also shown how smart or intelligent the person who use it. Maraming salamat, Sir Jojo Galit. Ang next po ay si Miguel Ariquez. Umayos ka, Autoruns. Uy, bakit kaya? Bakit Sir Miguel Ariquez? Baka di mo alam, mataas ang IQ ng dalawang yan. Ayun naman pala. Kaya di sila gumagamit ng scanner at Google. Above 1,000 IQ ng mga yan. Kaya naman pala. Kaya pala hindi sila gumagamit ng scanner at Google. Sobrang taas pala ng IQ ni Gino at ni Espiritu. Okay, next, ang babasahin naman natin ay mula po kay Alan Dominguez. Tama yan sir, ganyan ang engineering approach.
kahit may idea ka na kung anong problema, mag-start ka pa rin sa scanning. Di ba? Ganyan kasi tayo nag-aral eh. Kahit na alam mo na yung sagot, kailangan gawin mo pa yung computation. Di ba? Hindi papayag yung boss natin nang ilalagay mo lang doon sa test paper yung sagot lang. Eh, ito nga yung comment nung isa eh. Gawin mo na lang, wag na raw sobrang dada. Basta gawin ko na lang daw kung kaya kong gawa. Eh, tayo sa engineering kasi, talagang kailangan makita nung prof natin yung computation. So, gumamit tayo ng mga formulas, tapos doon sa dulo, kung ano yung sagot natin, kailangan tama. Kailangan nandun yun. Kaya po, tama yung sinasabi po ni Sir Alan Dominguez, ganyan po ang aming training sa engineering. Salamat po, Sir Alan Dominguez. Si Melvin Senior Janyola, ito naman po sabi niya, hello Autorans, kailangan talaga si Google para ma-update yung kaalaman natin as mekaniko. Ako isang electronic technician, 61 years na. Malaking tulong sa akin si Google at YouTube. Kung mayroon akong ginagawa, madali kasi buhay natin as technician. Ayan. Nako, bilib na bilib ako sa inyo, sir. Biro mo, 61 years old, gumagawa pa po kayo nitong mga electronics na to. Sa totoo lang, napakadali na po ngayon, ano? Kapag bibili tayo ng mga kits na noong araw, pupunta pa tayo diyan sa yung Alexan ba 'yon, no? May mga binebentang mga kits 'yun eh. Kapag gusto nating mag-assemble ng mga radio, AM radio, FM radio, at kung ano-anong mga electronic kits, no? Bumibili tayo diyan sa Dico, diyan sa Quiapo, pupunta tayo diyan sa Raon, ang daming mga kits diyan. Pero ngayon, pagtingin mo sa Lazada, pagtingin mo sa Shopee, no, ang dami, lalong-lalo na diyan po sa AliExpress. Kung ano yung kailangan mong mga kits, pagdating sa electronics, nakakabili ka. Yun nga lang ang problema, minsan isang gamit lang, sira na. Pero at least may idea tayong nakukuha doon. Salamat, Mr. Melvin Senior Hanyola. Saludo po ako sa inyo. Bilang kayo po ay technician, 61 years old, patuloy pa rin sa pagre-repair, pagkukumpuni ng mga electronics. Ang next po ay si Maharlika Opkali Umulit po. Galing po ako ng US at nag-retire dito sa Pilipinas. Ang mga mekaniko po doon, dependent sa scanner. At mayroon pa silang computer na pinagsasalangan kung medyo maselan ang problema. Pagpa-smog lang, may computer silang pinagsasalangan. Rekta sa DMV, pasok lahat ang reading at makikita mo agad kung pasado o bagsak sa smog ang sasakyan mo. Tapos kapag hindi kaya ng shop nila ang sira ng sasakyan, may tatawagan silang shop na specialist sa sakit ng sasakyan o i-repair ka nila sa specialist na may kaalaman sa sira ng sasakyan. Ito ang pinaka-importante. Kaya dapat kaming mga mekaniko, lalo na kaming mga vloggers na mekaniko, talagang dapat hindi kami nagbe-burn ng bridge, hindi kami nagsisiraan. Kasi darating ang panahon, kami-kami rin ang magtutulungan. Yung kaalaman ni Matski Mechanic, yung kaalaman ni Jojo Gar TV, si Ray Gia, pati si Dirt Mechanic, alam nyo, kapag kami ay nagkatulungan dito sa mga ginagawa naming pagbablog at pagre-repair ng mga sasakyan, mas marami po talaga ang makikinabang. Kaya nga po, hanggat maari, hindi naman ako nagsasalita ng mga foul words, no, mga bagay na makakasama ng loob dito sa mga katulad ko ring mga vloggers na mekaniko. Ang mahirap lang talaga ito, mga kapatid. Ito ang pinakamahirap. Merong vlogger na minsan hindi ko nakitang nagkumpuni talaga. Pero napakagaling niyang gumawa ng vlogs. Napakagaling niyang magsalita. Napakagaling niyang mag-explain. Iyon ang nakakatakot. Kasi dapat talaga yung vlogger na mekaniko, kahit paano, ay nakikita niyong nagre-repair. No? Kami nila Matski, kami nila Jojo Gar TV, nakikita nyo kaming nagre-repair. Kaya lang ako, mas nababawasan yung pagre-repair ko, biro niya naman mga kapatid. Ang tauhan po natin sa Autorans ay 22. Hindi pa kasama yung transmission boys. Hindi pa kasama yung 2 latero, 2 pintor at mga helpers nila doon. Napakarami pong binabantayan ng inyong lingkod. Kaya nababawasan din po yung aking paghawak ng mga tools. Pero ang pinaka-importante, yung the best na tools na hinahawakan ko ay itong scanner at saka itong Google, itong internet at tinuturo po natin sa mga tauhan natin yung mga nakukuha nating mga information, yung nakukuha nating mga paraan para magawa yung mga problema ng sasakyan na dinadala po sa Autorans. Kaming lahat ng mga mekaniko na vlogger, panoorin nyo po yung mga vlogs namin, tangkilikin nyo po. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Pero yung mga vlogger na hindi naman talagang mekaniko,
Hanggat maaari, maging reference nyo lang yan. Pero kami po, na mga mekaniko, na-experience lahat namin yung mga problema. Minsan, mayroong sira na ibang diskarte para magawa mo, pero meron ding ibang diskarte yung ibang mekaniko para magawa yan. Pero kapag po kami ang nagkausap-usap, nagkakakindata na lang kaming lahat ng mga mekaniko. Pero kapag ka yung vlogger ay puro harap lang sa camera ang kaya niyang gawin, at kung ano-ano lang ang mga kinikwento, hindi naman pala talagang totoong mekaniko, yan ang medyo katulad ni Gino at katulad ni Espiritu. Ang next po ay si Kawatan. Ang tindi to. Sir, customer din po namin yan dati sa Qatar. Manager po yan sa Papa John's Pizza. Yung may-ari nung Kia, si Sir Vion. Yan. Tama po, nasa Qatar po siya nagtatrabaho at siya po ay manager nga sa John's Pizza. Okay, Sir, Kawatan, maraming sampangit naman nung Kawatan. Hindi bale, basta importante, nanonood ka ng vlogs ko, hindi ako naniniwalang ikaw ay totoong Kawatan. Okay, ang next po ay si Apolinario Tulyao. Mabuti naman po sinagot nyo yung mga bad comment para sila din po ay matuto. Have a good day po. Tama po, hindi ko po sinagot yung bad comment ni Gino at ni Espiritu para sila ay i-bring down, no? Ibagsak. Hindi po tayo utak talangka. Sinagot po natin yon para kung sakaling mapapanood po nila yung vlog po na ito, tama po yung iniisip nyo. Siguradong matutulungan po sila. Siguradong matcha-challenge po sila para lalo pa nilang galingan at mag-aral pa sila ng todo para sa susunod na mag-comment po ulit sila kay Autorans. Medyo mataas-taas na po yung IQ. Ay, biro lang Gino. Biro lang Espiritu. Ang susunod naman po na babanggitin natin ay mula po kay Danilo Garcia. Year 80s, nasa sikat na talyer ako sa Saudi. Wala pa noong scanner at Google. Pero pag may sasakyan, hindi makita ng mekaniko ang sakit. Kaagad pumupunta ang forma namin sa office ng shop namin at nagbabasa ng libro na kung ano ang ginagawa sa sasakyan. Bawat brand ng sasakyan may kanya-kanyang libro. Totoo po yan. Para sa troubleshooter, ngayon mas matindi dahil may Google na. Totoo po yan. May shop po, may sariling dealership. Yung mga pinsan ko noon, Toyota, in Delta Motors. Tapos hinawakan din nila ang Nissan, nag-dealers din sila ng Nissan, tapos nag-dealers din po sila ng Kia, no? Yung huling-huli na dealership na hinawakan nila, Kia. Pagpupunta po ako doon, na-meet ko yung mga mekaniko doon, ipinapakita nila sa akin yung mga libro, no, yung mga troubleshooting guide ng mga kotse na kanilang ibinebenta. Kumpleto po talaga. Pero dahil nga po sa ngayon ay nasa internet na malahat 'yan. At kung ikaw ay dealer ng isang sasakyan, may access ka sa e-books or may access ka diyan sa website ng Kia at nada-download mo yung mga kailangan mong information, pati mga diagrams, para po maayos nyo yung mga sasakyan na yan. Ngayon, tulad nga po nung sinasabi ko sa inyo, merong Carmin. Itong Carmin na application, halos lahat ng mga modelo ng sasakyan nandyan. Medyo luma at yung mga modelo ngayon, pati mga electric vehicle. At yung Carmin po na ito, nandito yung mga diagrams, nandito yung mga block diagrams, pati mga wiring harness nandyan, pati yung lahat ng electrics, lahat ng electronics, nandyan sa Carmin na yan. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi sa inyo, pag nanonood po kayo ng vlogs ni Autorans, wala po tayong tinatago. Ibinibigay natin itong mga information na to para mas marami po ang dumaming mga mekaniko na makakatulong sa mga katulad nyo pong may mga sasakyan na hindi po kayo maloloko. Kaya napakahirap nung araw kapag ka nagto-troubleshoot ka. Advantage talaga yung mga nasa kasa dahil hawak nila yung libro na kung saan nakapaloob doon yung lahat ng kailangang information para matroubleshoot mo yung ipinapagawang sasakyan. Pero ngayon nga, eto na. Nandyan na sa Google. I-harness mo na lang, no? Aanihin mo na lang yung mga nandyan sa Google sa tulong ng scanner. Kapag ka ipinakita ni scanner ko ano yung mga error codes, yung diagnostic trouble codes na yan, aanihin mo na lang yan sa Google, sa AI, aanihin mo na lang yan sa lahat ng mga social media platforms para matutunan mo kung paano yan gagawin. Alam niyo mga kapatid, kapag nagbasa kayo nung libro ni Anthony Robbins na Awaken the Giant Within, lahat tayo ay mayroong kakayahan na maging higante. Bata, matanda, lahat tayo ay pwedeng maging higante kapag ka hinarness natin yung kaalaman, kapag ka yung mga nalalaman natin ay kinultivate pa natin, itinanim natin
nilagyan natin ng abono, nilagyan natin ng pataba, at kapag yan ay lumaki, mamumunga yan, yan dapat ang maging mentality po ng bawat isa. Walang dahilan para hindi ka matuto, matanda ka man o bata ka man. Napaka-importante ngayon ng internet para dito sa ginagawa nating trabaho. Itong pagmimekaniko, sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong maliitin yan. Darating ang panahon, ultimong itong mga pinakamayayaman na tao, ang kailangan pa rin nila mekaniko. Darating ang panahon, lahat ng mga taong nakikita nyo na may sasakyan, ang kailangan nila mekaniko. Kaya dapat lahat tayo ay maging magaling para lalong lumawak ang ating kaalaman at maserbisyuhan natin ang maraming tao na nangangailangan ng mahusay na mekaniko. Mga kapatid, sasamantalahin ko na rin itong pagkakataong ito na pasalamatan ko ang lahat ng mga seniors na nanunood ng aking vlog. Walang sawang tumututok sa akin, lalong-lalo na sa madaling araw kasi iyan ang gising ng mga seniors. Ginagawa po akong radyo nitong mga seniors po, na mga tatay, lolo natin habang sila'y umiinom ng mainit na kape sa madaling araw na yan. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Natutulungan nyo rin po ako dahil sa panonood nyo po ng aking mga vlogs. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa mga kasama ko po sa iTransit Media. Kami po yung effects-oriented group po na gumagawa ng mga effects ng GMA7. Kami po yung sa Sangre, no, 50% po ng Sangre effects kami po ang gumagawa. Nagpapasalamat po ako sa GMA Post, Sir Paul Tixon. Nagpapasalamat din po ako sa boss namin sa entertainment, Miss Cheryl Chingsi. Maraming salamat po sa inyo. Miss Camille Hermoso, maraming salamat sa iyo. At doon sa pinakamagaling na direktor na nakilala ko diyan sa GMA7, maraming salamat po, Direk Rico Gutierrez. At dito po sa binigay mo po sa aking relos, ayan, ipapakita ko po sa mga nanonood po ng vlogs ni Autorans. Ito po yung bigay sa akin ni Direk Rico na relos. Ayan. Kung makikita nyo, may mga kulay po dyan. Yan po yung color bars kung tawagin namin sa production. Yung mga color bars na yan, yung mga palette na yan, itinitimpla namin yung mga TV monitor namin bago kami magtrabaho, bago kami mag-edit. Kaya po, kung mali yung kulay ng mga materials, yung sinyut nila na materials, malalaman namin kung mali ang kulay nun. Dahil po, dito po sa color bars po na yan, makulay ang buhay ni Autorans. Maraming salamat, Direk Rico, at maraming salamat sa iTransit family. Maraming salamat sa inyo. GMA7, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala nyo po sa iTransit Media. Mga kapatid, malapit na. Ayan na, sasapit na ang bagong taon. Anong oras na ba ngayon? 6:59. Mag-aalas 7 na. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Salubungin natin ang bagong taon ng puno ng pag-asa, puno ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. At sana po manatiling masigla, manatiling malakas ang bawat isa sa atin, at huwag po nating kalilimutan ang ating pananagutan, ang ating paglilingkod. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.